Tigas na mukha na 'to ni Bongo, eh. Nakakatawa pa yung ano, yung, meron actually damay din dito si Sara Duterte. Kasi lahat silang tatlo, pinagtripan nila ang ano, ang, tawag dito, ang DSWD. Kawawa naman. Nananahimik ang DSWD, nandun lang sila para sa kanilang budget, tapos biglang ginanon, biglang binira ng binira nitong mga tao na 'to. Sabi, huwag niyo pong pagsamantalahan ang kahinaan po ng mga kababayan nating mahihirap. Naghihirap na nga. Magmamakaawa pa sila para matanggap nila yung ayuda mula sa gobyerno. Tandaan natin, hindi nyo po pera yan. Yun o. Yun o. Yun, hindi mo pera. O nga Bongo, hindi nyo pera yan. Okay? Tandaan natin, hindi mo pera. Hindi natin pera yan. Pera po ng taong bayan yan at dapat po ibalik sa kanila. O, yun ang sabi ni Bongo. Grandstanding tayo dyan. Oo. Pwede kang pwede to si Bongo sa Crino Grandstand eh. Ang lakas niya mag-grandstanding guys eh. Oo. Punta muna natin si Amy Marcos. Wait lang. Bago tayo pumunta. Si Amy Marcos muna. Tapos dadaan natin si Sara. Tinutugunan lahat ng Department of Social Welfare and Development ang referral requests mula sa Office of the Vice President para sa mga humihingi ng financial assistance. Ito ang binigyan diin ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa budget hearing sa Senado nang ungkatin ni Senador Amy Marcos ang umano'y ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa distribusyon ng financial aid ng kagawaran. Madam Chair, with me is Assistant Secretary Ulysses Aguilar. He's the one that handles the referrals from the Office of the Vice President. Okay. Ang sabi niya, wala rin ho siyang alam kasi lahat naman ng referral daw nila malugod namin tinatanggap. Katunayan, sinabi ni Secretary Gatchalian na may mga katibayan sila na magpapakita na nagpapasalamat ang OVP sa mga napagbigyang referrals. Nakatanggap pa niya kamakailan ng plaque ang DSWD mula sa tanggapan ni VP Sara bilang pagkilala sa pagtulong sa mga kasong inilalapit nila. Nilinaw rin ng kalihim na hindi inaabuso ng DSWD ang kapangyarihan at pondo ng ahensya. Ito ay matapos isiwalat ni Zamboanga Congressman Kaimer Olaso sa pagdinig na nakansila ang payout ng ilan niyang kababayan matapos itong mag-file ng Certificate of Candidacy sa pagka-mayor sa kanilang bayan. Uy! That's not true na sinabi niyo na you informed me earlier na hindi ready yung payouts. Nandito na sir, ready na. We posted on Facebook, that is already 3 weeks ago. We posted it, ready na. More than 12,000 payouts, pinakancel lahat. Ito ba yung power trip? Siya ba yun? Siya ba yung congressman na lumuhod sa Zamboanga City? Parang siya yata yun eh. Tama ba? Siya ba yun? Actually, sinagot ng DSWD yan. Pero hindi, siguro dapat dinaan muna kay Rex Gatchalian yung sagot eh. Kasi maski ako parang off ako dun sa sagot. Actually, binasa ko rin to. Hindi ko masyadong bet yung sagot. Alam niyo kung bakit? Kasi ganito, tingnan niyo yung tunog ah. Dapat dinaan nila to kay Rex Gatchalian eh. Kasi ang pangit ng dating. The DSWD, the government agency mandated to implement the protective services programs, okay, such as AIX and AKAP and SLP, is subject to department orders and guidelines to ensure efficient implementation of these programs. Postponement of schedule as well as delays in payouts under AIX and AKAP may happen not only in, okay, so sabi nila, nangyayari talaga yung delay, etc., etc., but also in other regional offices. Under the GAA, ito yung pangit eh. Ito actually yung pangit na ayokong parte eh. Sana binura na lang nila to eh. Itong parte na to, itong dalawang paragraph na to. Kasi parang ang dating, tao dito, kami lang ang may karapatan kung kanino ibibigayan. Parang ganun kasi ang dating eh. Ang pangit. Parang sabi, under the GAA, only the DSWD has the sole authority to implement these programs. And the guidelines are properly communicated from the central office to the RO. There is no specific line item in the GAA that entitles one congressional district to have an allocation in any amount and lodged with the DSWD that could benefit their constituents, but referrals are welcome pursuant to existing guidelines. Ito lang yung pangit na part. Ayoko na ito. Ang pangit ng dating eh. Parang ito sa Tagalog ah. Pakinggan nyo sa Tagalog. DSWD lang ang may karapatan mag-implementa ng mga programa na to dahil ito ay nasa ilalim ng DSWD at wala sa mga kongresista. Yon. Parang nabutasan si Rex Gatchalian dito. Sana hindi na nila sinama to. Parang kasi,
Wala kayong karapatan diktahan kami. Ganun ang dating eh. Kung ang direktiba ng national ay matutuloy siya, edi dapat natuloy siya. So, ang tanong, ang DSWD ba ng Zamboanga nag-decide unilaterally o sila lang ang nag-decide na i-cancel? Kung totoo na sila lang ang nag-decide na i-cancel, bakit? Lalo na kung may prior communication na 3 weeks ago ready na yung payout tapos all of a sudden biglang wala. May mga nag-iintay. Syempre pag nag-announce ka na meron na, mag-aabang yan mga yan. So yun lang, ang pangit lang na ito. Pangit ng pagkakasulat. Feeling ko sila lang to Field Office 9. Sila lang yan. Kung sino man itong naglabas ng official statement na to. Parang masyadong anyway. Tuloy natin. Ready na. More than 12,000 payouts, pinakancel lahat. Nangako naman ang DSWD Secretary na titingnan nilang muli ang listahan at i-release ang payout kung malinis naman. May intensyon magbigay, hindi lang tinuloy. But anyway, tuloy natin. Ito. Hindi nagagamit ang DSWD sa kahit na anong politika. Hindi na papayag ng ating mga career na social worker na i-risk ang kanilang mga lisensya. Totoo naman yun. Paalala naman ng mga senador sa DSWD ay huwag politikahin ang mga pondo sa ahensya. Tayo Parating na po ang eleksyon. Sana po hindi po ito magamit itong mga ayuda sa politika. This isn't the first time there have been complaints from many officers, including the OVP. Kinakailangan talaga panagutan ng DSWD kung bakit nangyayari paulit-ulit itong mga pagkakataon na ginagamit kayo, na mas politiko pa kayo kesa sa politiko. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Mas politiko pa raw kaysa sa politiko. Wait lang. Medyo matigas ang mukha natin doon, Aimee. Medyo tigas ng mukha natin doon, Senator Aimee. Wait lang. Sino bang naikinabang sa AIX? Sino bang politiko ang rumarampa palagi sa AIX ng DSWD? AIX payout ulit, 2023. September. Partida, wala pang kampanyahan yan, Mas politiko pa raw sa politiko. Ayan ka, namumutawi ang pangalan mo dyan, kapag may AIX payout. Kalmaan mo, bunggok. Lahat yan. Nandiyan ang pangalan niya. Salamat, Senator Bongo. Pak. Siyang siya yan. Lang to. Ang kakapal na mga muka. Wag daw gamitin sa politika ang AIX. Maraming salamat, Senator Bongo. Pak. Salamat, Senator Bongo. Bisyo ay magserbisyo. Tigas ng mukha ni Bongo. AIX payout. Yan. Bongo. Ayan. Kabilang din ang ipinabot na ang DOLE ang tulong panghanap buhay sa tupad. Tupad naman to na inihatid para sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng opisina ng ating buting senador na si Bongo. Alam niyo, nakakatawa kay Bongo. Wala siyang personal ito, laki ng mukha niyo. Santo. Melvin Matibag, 2023. San Pedro, Laguna. Si Melvin Matibag. Yan laki ng mukha ni Bongo. Balikan natin si Bongo. Parating na po ang eleksyon. Sana po hindi po ito magamit itong mga ayuda sa politika. Wag daw gamitin yung mga ayuda sa politika. Pero ang pinakamatindi, mga kotsero, yung kay Sara. Malupit tong kay Sara, guys Kahit may ebidensya na ang DSWD, kasi sinabi ng DSWD mismo, in-accommodate namin ang Office of the Vice President. Kasama kami dyan. Tinulungan namin ang Office of the Vice President, sabi ng DSWD. Ito yung sinabi kanina so pinaka-umpisa. Pakinggan ulit natin. Tinutugunan lahat ng Department of Social Welfare and Development ang referral requests mula sa Office of the Vice President para sa mga humihingi ng financial assistance. Ito ang binigyan diin ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa budget hearing sa Senado nang ungkatin ni Senator Amy Marcos ang umarireklamo ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa distribusyon ng financial aid ng kagawaran. Madam Chair, with me is Assistant Secretary Ulysses Aguilar. He's the one that handles the referrals from the Office of the Vice President. Ang sabi niya, wala rin ho siyang alam kasi lahat naman ng referral daw nila, malugod namin tinatanggap.
Katunayan, sinabi ni Secretary Gatchalian na may mga katibayan sila na magpapakita na nagpapasalamat ang OVP sa mga napagbigyang referrals. Oh. Meron silang mga meron pa nga raw silang plaki eh. Tanggap pa niya kamakailan ng plake ang DSWD mula sa tanggapan ni VP Sara bilang pagkilala sa pagtulong sa mga kasong inilalap. Oh, see? So, ibig sabihin, may ginagawa nga ang DSWD para sa OVP. Hindi ka naman bibigyan ng plaque kung wala kang ginagawa eh. Ano yun? Yung mga bayarang award tulad ng mga tulad nung nakuha ng nanay ni Carlos Yulo. Yung mga binabayarang award. Di ba? Donate ka 10,000, bibigyan ka namin ng award. Ganun. So, ibig sabihin, even the Office of the President has acknowledged, in-acknowledge ng Office of the President, Office of the Vice President rather, na si DSWD nagbibigay talaga ng tulong sa OVP. Kaso ang problema mo, si Sara Duterte, hindi, wala pa rin kayong binibigay sa amin. Eh bakit yung binigyan ng plaque? Bakit yung binigyan ng plaque? Bakit yung binigyan ng recognition? Kung hindi sila nakakatulong sa inyo. Kung hindi pala kayo natutulungan, dapat hindi nyo ni-recognize yung ginagawa nila para sa opisina nyo. Diba? Yun lang naman ang sagot dun eh. Kung wala talagang ginagawa ang DSWD para sa Office of the Vice President, sana hindi nyo ni-recognize. Tapos ang nakakatawa pa nga sa sinabi ng Office of the Vice President, ganito. The claim by Secretary Rexlon Gatchalian, Rexlon, yung pala totoong pangalan ni Rex Gatchalian, that the DSWD has accommodated all referrals from the OVP is inaccurate and misleading, sabi niya. An example of this was a request for assistance to an identified group of individuals whose livelihood were affected due to the African swine flu. The request was denied because the DSWD claimed that they cannot do mass payout and yet they are able to do it in other areas together with other politicians. Well, may example naman na tayo niyan. Ayan, yan. So, nagagawa naman talaga ang mass payout. Pero wait lang. Hindi ko alam na covered ang African swine flu. Correct me if I'm wrong. Pero kasi, African swine flu. Yung African swine flu sa baboy. So, kung kailangan ng ayuda ng mga farmers, DSWD. Kasi ang alam ko, yung AICS, yung Assistance for Individuals in Crisis Situations, ay yung mga formally employed na nawalan ng trabaho. Formal employment. So, ibig sabihin, halimbawa ako, dati ako nagtatrabaho ako sa isang contractual na trabaho. Tapos, nag-end na yung contract ko. Or halimbawa, nagsara yung kumpanya na pinagtatrabahuhan ko. Pasok ako sa AICS. Pero kung African swine flu, di ba sa baboy yan? Wait lang. Dapat sa DA kayo ba't kayo sa DSWD nagpunta? Dapat sa DA. Di ba? Baloro likewise claimed that there is clear evidence from different satellite offices of the OVP that some clients referred by the OVP have been left unattended by regional offices of DSWD. Okay? He said included 7,056 pending applications for AICS and 2,597 pending applications for the SLP. O baka ito yung sinasabi niya, Sustainable Livelihood Program. Pero referred by the OVP Panay and Negros Island Satellite Office to the DSWD Field Office number 4. Okay? Hanggang ngayon, wala pa rin naiabot na assistance. Okay, so yung una is tungkol sa Bureau of Farm Industry, Bureau of Animal Industry. So, nagrereklamo siya bakit daw hindi tinulungan yung mga magsasaka. O yung mga nag-aalaga ng baboy. Oo. Doon sa kanilang African swine flu na nitong nakaraan. Tapos ito, mga pending applications sa AICS. Ang alam ko kasi ministerial lang yan eh. Ministerial lang yan. So, kung pending applications, it's just, tatanggapin lang nila. Pero may review pa yan eh. Hindi ko alam kung, I'm not really sure about the process ng review ng AICS. Pero, ang sigurado ko is, usually may time frame.
Usually may time frame ang review. Lalo kung pending. Lalo na mga kotsero, kung puno. Kung puno na yung listahan. For example, si 4-piece, laging puno yan eh. Si 4-piece. Oh, let's say puno, hindi na ma-accommodate. O di, syempre, kahit 7,500, 7,056 kayo, hindi pa rin kayo ma-accommodate. Puno pa eh. Puno pa. So wala pa tayong intay lang talaga. Walang wala tayong magagawa dun eh. Ang nakakatawa pa, meron pang sinabi, ito. This development stemmed from Vice President Sara Duterte's claims during the Senate budget hearing that the DSWD had rejected some of the OVP's referrals simply because they were tagged as enemies. Ito yung mali siya. Pero sinagot na rin yan ni Rex Gatchalian na merong referrals na hindi pinapansin. Kasi nga, alam nyo kung bakit? Kasi nga, bakit nila binigyan ng award si Rex Gatchalian? Bakit nila binigyan ng award ang DSWD? So obviously, mga kotsero, nakikita lang natin dito na mumuliti ka talaga. Is yung partido ni si Aimee, si Bongo, at saka si Sara. God bless you next time, guys. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?